Naka-alerto ngayon ang mga otoridad sa Zamboanga City matapos kumalat ang mga text message na magdedeklara raw ng kasarinlan o independence ang MNLF o Moro National Liberation Front. Ayon kay MNLF founder Nur Miswari, ikinalulungkot daw niya ang di manoy pagtalikod ng gobyerno sa naging kasunduan nito sa MNLF. May report si Ian Cruz. Mahigpit na seguridad ang sumalubong sa mga motorista sa mga kalsada papasok ng Barangay San Roque, Zamboanga City ngayong araw. Naglatag ng checkpoint ang mga pulis at sundalo. Ang bawat dumaraan, lalo na ang mga kalalakihan, sinisiyasat para matiyak na walang armas na makakalusot. Ang paghigpit, bahagi raw ng pinairal na seguridad sa lungsod, kasunod ng impormasyong may magaganap na pulong ang Moro National Liberation Front sa compound ng dating ARMM Governor at MNLF Founding Chairman na si Nur Miswari. Nakita nyo, meron tayong mga random checkpoints at nagkakaroon din yan ng inspection. Even sa gabi, meron kami mga checkpoints din, mobile checkpoints kasi marami nga tayong killing incidents or shooting incident precisely. So running after these people na possible. Yung sa San Roque na nabanggit nyo, hindi naman ganun ka-tense ang situation but we're just trying to prevent na merong mga taong pupunta doon magsabotahe. Naka-alerto rin ang mga otoridad lalo't may mga kumalat na text message na nagsabing pinag-uulat daw ang mga miyembro ng MNLF sa pinakamalapit na community base nila. Ayon pa sa isang text, nalalapit na rin daw ang deklarasyon ng kasarinlan ng Bangsamoro Republic at si Miswari raw ang magiging presidente. Sa tapat ng bahay ni Miswari, mahigit 100 tao ang nagtipon-tipon. Pero nang amin silang tanungin, hindi raw ang deklarasyon ng kalayaan ang ipinunta nila sa lugar ni Miswari. Si Nur Miswari, bali chairman ng MNLF, di ba? Pag mula pa sa Ramadan, nag-umpisa ang Ramadan, dito na kami halos araw-araw ay gabi, ay madaling araw kasi mag-fasting, mag-sambayang, di ba? Gano'n kasi leader ng Muslim. For personal reason, magpipray lang po kami. Si Miswari, aminadong hindi nasisiyahan sa mga nangyayari ngayon sa Mindanao. Ikinalulungkot din daw niya ang aniyay pagtalikod umano ng gobyerno sa naging kasunduan nito sa MNLF. Kung hindi raw matutugunan ng gobyerno ang kanilang mga hinaing, ang solusyong kanyang nakikita, ang muling pagsusulong ng kasarinlan. I think that situation will eventually will become inevitable once they push through with the closure of this. Kasi wala na kaming pag-asa. After 37 years of peace talks, pagkatapos, they slammed the door to us, to peace. Anong mangyayari yan? We have to look for our option. And the only option is go to the United Nations. Sumunod na rin daw si Miswari kay UN Secretary General Ban Ki-moon para hilingin na magpadala ng peacekeepers sa Mindanao. Nakakabahala raw kasi na binubuhusan ng mga sundalo ang ilang parte ng Mindanao na indikasyon umano ng isang gera. Una nang sinabi ng palasyo na hindi na itsapwera ang MNLF sa usapin ng kapayapaan sa Mindanao at kung mayroon mang gerang nakaumang, ito raw ay laban sa kahirapan. We are having a war against poverty, I can guarantee that. And the war against poverty does not need peacekeepers. Ian Cruz, GMA News.